Hello guys! Here we go again. Nandito naman po tayo sa ating Inktober 2023 month challenge. Alright, nasa ika-15 araw na po tayo ng ating challenge. Napakasaya ko sapagkat nasa kalahating na tayo ng buwan at nagawa natin ang ilang mga challenge sa bawat araw gamit ang iba't ibang tema na naka-assign sa ating challenge. Alright, so yung tema ngayong araw ay dagger. So ano po yung dagger? Dagger ay isang punyal o maliit na patalim na ginagamit. So mostly ginagamit siya as props sa ilang mga illustration, mga game characters, as a small weapon. Okay, so maraming gumagamit. Pwede gamitin sa ninja, army, or ano-ano man. So dito ang ginawa natin ay isang character. Maaaring may kaparehas ng isang hero sa isang mobile games or isang PC game, pwede. So meron siyang hood, isang babae ulit yung ginawa natin para astig. Alright, so dito nagsimula tayo sa pag-sketch. Same pa rin yung ginamit nating lapis ay Faber-Castell na 2B. So mas maganda talagang pang-sketch itong 2B na lapis sapagkat malambot. And then, okay, so malapit na maubos yung ating watercolor journal. So pag maubos na ito, ay sa kabilang page na lang natin iguguhit yung natitira pa nating mga araw sa ating challenge. Alright, so dito sa ating character ay parang naka-cruise hands yung kanyang posing, and then meron siyang hawak na mga dagger. So mga kasi dalawa yung ilalagay natin dagger sa isa sa kaliwa at isa sa kanan. Alright. So nandito naman tayo sa challenge ng ating kamay. Napakahirap talagang i-sketch ang kamay pag hindi tayo sanay. And then sa pag-sketch natin dito ay hindi naman siya kailangan na pag mag-inking yun din yung susundin natin. So once na magsimula ka ng mag-inking, pwede kang magkaroon ng adjustment sa mga lines kung saan mo siya haguran ng stroke ng ink. Alright. So pwede kang magkaroon ng adjustment. Nasa sayo na yun. Alright. So dito ang gagamitin nating pin is 0.08 para magamit natin dahil yung 0.05 natin ay naghihingalo na. Malapit nang maubos yung ink. Itong 0.8 ay medyo malaki yung kanyang lead or nib. Ano? So, pero okay naman siyang pang-inking. So ngayon ito yung gagamitin natin. Nagsimula tayo sa pag-sketch ng hood o pag-inking ng hood. Sketch inking na tayo guys. Okay, so welcome po dito sa ating channel. Sa mga bagong subscriber, welcome po kayong lahat. Maraming salamat sa panonood at sa mga nag-comment sa ating mga video at na-appreciate niya yung ating mga ginawang illustration and sketches. So maraming salamat at patuloy kayong sumuporta sa ating channel. Alright, so marami pa tayong gagawin ng mga illustration, and then susubukan natin gumawa ng mga maraming illustration gamit yung iba't ibang mga medium. So ngayong buwan na to, ang gagawin natin ay pin and ink only. So kasi kailangan nating tapusin yung ating challenge for the whole month of October 2023. And hopefully, sana patuloy kayong sumubaybay at manood ng ating mga videos sa ating challenge. Alright. So mapapansin nyo dito, hindi ko muna ginawa yung details ng mukha. So yan ang gagawin natin dyan ay yung pinakahuling part ng ating inking, siya yung iuhuli natin. Last natin gagawin sapagkat medyo maliit yung ating illustration. Kailangan nating i-detalye yung mukha para mas maganda naman tingnan. Alright. And then mahirap gamitin yung 0.08 sa mukha dahil maliit nga, malaki yung kanyang nib or lid. So gagamit tayo mamaya ng mas maliit na point. Maybe it's 0.02 yung gagamitin natin. 0.02 yung ginagamit natin sa pag shading ng ating illustration mostly, di ba? So sa nakaraan nating mga video, ginagamit natin siya for shading ng ating mga illustration. So doon tayo nagko-cross hatching at iba pang mga strokes ng ating pin. Alright, so dito nilagyan ko muna ng guide yung ating border. Then, same pa rin yung ginawa natin sa ibang mga character natin na parang nasa loob siya ng isang frame. Hindi natin i-full drawing yung ating buong space ng ating
papel. Alright, so nandito na tayo sa kamay. Ito yung very challenging lagi sa ating mga artist na mahina sa hand illustration. Ayan, so hindi natin kailangan sundin, ano? Yung mga sketches na ginawa natin, pwede natin ayusin sa inking. Alright, so napansin nyo, yung sketch natin kanina ay napakagulo. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung mga tamang daliri, yung mga joints, kung saan ilalagay. So, naayos natin yun pag nag-i-inking na tayo. Alright, so ngayon kapag nakapag-inking ka na, hindi mo na yun basta-basta mabubura. Alright, so karakter natin, meron pala siyang cape, parang si Superman. And then meron siyang hood. And itong niliguhit natin dito ay isang parang pocket bag. Lagayan siguro ng mga gamit or tools bilang isang sniper or anong tawag dito sa kanila, mga hitman ng mga tawag sa mga itong karakter na may mga dagger na maliliit. Baga sa mga mobile games at PC games ay mga hitman, yung mga tawag dito, yung mga core heroes, sila yung talagang mga killer, no? Mga killer sa mga games. Ayan. So same pa rin babae. Ano natin, so malupit na babae ito. Pag ito nakaharap mo, babae. Hindi ko alam kung tatakbo ako dito o lalaban ako sa ganitong klase. Sa pormahan pa lang talagang veterano to sa mga dagger. Alright. So, siyempre, fictional lang yun kasi mga games lang naman. Mangilan-ngilan lang naman yung makikita natin talagang ganito yung mga pormahan sa real life. Alright, so ito na yung 0.02 na pin gagamitin natin for detailing ng ating mukha sapagkat maliit lang. So, kailangan maliit yung pin na gagamitin natin. So, mapapansin natin yung ating sketch ay medyo magulo lang. Hindi naman masyadong perfecto yung ating sketch ng mukha. Since this is such a art challenge, hindi natin kailangan na realistic yung ating drawing. Alright, so ayan, nilagyan natin. Mas madaling gamitin yung 0.02 sa pagdetalye ng ating mukha ng karakter or ng ating drawing. So kasi maliit na maliit. Ayan. So sa pag-focus ng isang illustration kapag karakter, napakalaking point kung makukuha mo yung expression niya, ano? So kung masaya or galit or naiinis or natatakot, mas maganda, expressive or magagawa mo ng maayos yung facial expression niya. So nakakapagbigay siya ng charisma sa inyong illustration or drawing. So kung hindi maganda yung pagkakagawa ng facial expression mo, minsan awkward tingnan o parang looks odd, parang ang pangit or hindi ko maintindihan. So, sa tuwing may titingin ng inyong illustration, ang una nilang titingnan kapag karakter yung ginagawa mo ay siyempre yung mukha. Parang tao din. So, pag may nakikilala kang bagong tao sa buhay mo, titingnan mo yung mukha. Alright. So, yun nga. Pagkatapos nating mag-inking, buburahin natin ng konti yung ilang mga sketches na ginawa natin para mas malinis siyang tingnan. Ang ginamit natin ditong pambura muna ay art gum or kneaded rubber eraser. So, Faber-Castell din yung brand nito. Marami tayong mabibili nito sa mga national bookstore o ibang mga school supplies. Alright. So, ang ginawa naman natin dito sa ating background is contour lines. Ano? So, mga curve lines na iba-iba para magkaroon naman siya ng flow na tingnan yung barang background ng ating character sa loob ng kanyang frame. So, malapit nang matapos yung ating artwork. Shading na lang yung kailangan nating gawin after this contouring ng background. Okay. So, simulan natin yung ating pag-shading gamit yung ating hatching at cross hatching. Alright. Sa pag-shading naman, alamin mo lang kung saan yung source of light, kung saan tatama yung mga shades or shadows ng inyong karakter para mas maging kahit papano parang realistic or hindi siya flat tingnan. So parang 3D pa rin. No, kasi kung flat tingnan, parang ang boring naman yung artwork natin kapag flat yung ating ginawang illustration. Okay, so napakagandang gamitin ng ating 0.2 for shading and rendering ng ating illustration. Naging fine. Okay, yung last touch naman natin, itong brush pen, ginamit natin for bordering ng ating karakter para ma-emphasize o mapalitaw natin yung kanyang design or character style or posing na papalitaw natin gamit yung ating brood lines sa borders. So
So yung mga edges ng ating character doon yung nilalagyan natin ng hard stroke. Alright, so after this, nandito na po yun. Tapos na yung ating artwork. Ilagay natin yung ating tema na dagger. Ayun, dagger. Or in Tagalog, punyal. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Okay. Lagyan natin ng pizza. October 15, 2023. Siyempre, kailangan natin naglan ng lagda para tayo yung gumawa ng ating artist. Walang mag-forge or walang magkumuha na iba. Alright, so maraming salamat sa mga nanonood ng ating video ngayon. And then, sana patuloy kayong sumuporta. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ay pakisubscribe na po. And then, pakihit ng like and share button upang ma-notify po kayo sa susunod pa rin mga video. See you on the next challenge.